heart failure. Ngayon, meron akong mga tinitake na synthetic na gamot. Kaso sobrang taas ng presyo, no? Pwede pong gamot na yan? ma-advise. Ano pong gamot? Entresto po. Tapos may TMZ-MR pa po ako. Then meron po akong best friend which is po ba yung Valsartan ba yan? Lasartan, hindi po. No, Valsartan, Sacubitril, parang ganon, yung po yung generic niya. Yes, sir. Opo. So, gaano mo katagal na iniinom yan? For about 3 months. Yung heart failure, gaano katagal na siya? Na-detect? 6 months ago. 6 months ago. 6 months ago ano na-detect na meron po ako eh. Hindi, ano po bang naramdaman nyo nung sinasabi na meron kayong ganyang sakit? Ano po bang nararamdaman ninyo? Nung una po na mataas po ang paa ko hanggang tiyan. No. Then we went to the doctor. The doctor said na magpa-laboratory ako para mas makita yung kung ano talaga yung ano. But before that, after ng consultation na yun, pinaano niya ako sa isang hospital dito. May isinaksak sa akin gamot kasi nahihirapan na po akong huminga talaga. Hirap akong huminga. And then, siguro mga ilang araw lang kung hindi ako nadala sa doctor, baka wala na talaga ako. So, inirush po ako sa hospital. Then, meron po silang isinaksak sa akin gamot doon. Then, doon naman na-relieve yung yung umayos yung hininga. Then nagtuloy-tuloy po yung treatment. Yun nga, kailangan kong magpa-laboratory. Paano po nila nalaman nagkaroon ng heart failure kayo? Ginamitan po ba kayo ng 2D echo or ECG? 2D echo po ako. Okay. Gusto ko lang din makita yung ano nyo. Kaya mag-message din po kayo dyan para makita ko yung reading ng 2D echo ninyo. Opo. Ano po bang sabi? Meron po bang bradycardia na sinasabi dyan? Yung ibig sabihin, mabagal yung tibok? Mabagal po yung 40% na lang po yung ng heart ko eh. Kasi gawa ng marami na pong plaque yung aking sa loob. Then yung sa ilalim ng kaliwang puso ko, sa loob pa rin, hindi na po nagpa-function. Ayaw mag-function kasi hindi nila maintindihan kung ano. Meron pa po sila isang laboratory na inirecommend, which is so mahal nga po eh. Para yatang 50,000 na they are going to insert camera para maano ko, para makita yung kung ano talaga ang mayroon doon sa puso ko. Eh hindi ko po kaya yon, hindi ko ma-afford yun. Ubus na po ang pera nyo, puro na lang check. Ang tanong doon, ano bang gagawin? Alam na nila may heart failure po kayo. Ano po bang gagawin talaga? Dapat sinasabi na o-operahan baka kasi pag umuwi na kayo sa opera, yun na po, thy kingdom come, thy will be done. Amen. Ganun po. Sasabihin, it's either bypass o ano bang gagawin? Kasi puro kayo wala kasi pag nalaman may bara. Sila kasi hindi nga po ako nakapag-ganon. Nalimutan ko tawag sa laboratory yun eh. O kaya lalagyan kayo ng stent. Bubuksan lang yung sinasabing baradong ugat. Kasi ang dami nyo na. Magkano na naubos nyo yan? Grabe naman. Meron po ba kayo maintenance medicine?
Ayun nga po, yung pong Entresto, yung Hindi, high blood pressure medicine. wala po kasi wala Okay, naman akong high blood talaga. Nag-live. Ilang Meron taon na po po ba ako kayo yung ulit? sa 56. Ano pong ginagawa niyo sa buhay? Okay. Wala. Nasa bahay na lang? Wala po akong trabaho sa ngayon eh. Pensionado? Ganon. Hindi naman po sa ganon. Businessman, parang ganon. Kaya lang sa ngayon, wala nga eh. Walang racket kasi pandemic. Hindi makalabas ng bahay kaagad-agad. Then, yung mga sort of income ko noon dati, yung sources ko is Kung napanood wala niyo po po yung mga nagtara. lecture ko, yung mga unang lecture ko, sabi ko nga po ulit, paulit-ulit lang po rin kasi ako eh. Ang sakit talaga natin, yung mga barabarang ugat eh. Dahil malapot na po yung dugo. Opo. So, May blood hindi yan... po akong infinite eh. Best friend. Kita nyo. Hindi po, ang malapot yung dugo. Paano palalabnawin yung tanong? Anong pampalabnaw? Hindi po yung pampanipis ng dugo. Kasi yung sinasabi niya, aspirin, pampanipis ng dugo. Pampanipis siya ng dugo, hindi po pampalabnaw. Oo, kasi kapag malapot ang dugo, isipin na lang natin, anong dapat mong gawin? Uminom ka ng tubig para lumabnaw. Kasi yung dugo, kailangan free-flowing yan eh. Magaangang lumalango yan na parang isda lang. Doc, ganito kasi, ang sabi sa akin hanggang 2.7 liters lang po ang dapat kong mainom sa loob ng isang araw. Why? Kasi po, may isa pang, meron pa pong isang sakit eh, yung sa baga. Nagkatubig ang baga ko. Ganon. Sa totoo lang po may isa pong hindi nakikita eh. Kapag may problema po ang atay, tubig sa baga, tubig dito sa may tiyan, sa abdominal, tawagin ascites at saka pamamaga ng lower extremities kapag may problema po ang atay. Aha. So, hindi po na-check yung atay. Hindi po siguro. Sa dugo, yung blood test mo. So, yun na nga po kasi nga po nagtatalo rito yung yung practice eh. Ako nga po linis lang ang gagawin natin, linis dugo lang eh. Kaya lang kung may mga synthetic drug kayo po mag-decide kung gusto niyo i-apply yung mga natural lang, naniniwala kayo na may Diyos, itong katawan may capacity to detox, to regenerate, to heal, repair by itself. Ganun po ang katawan natin. Nagre-repair siya ng kusa, kaya lang hindi natin ito alam. Mga ganun. Walang nakakaalam basta. Kung hindi pa nagkaroon ng gising maharlika, hindi nyo maintindihan yung katawan na may capacity to heal by itself. Wala pong sakit ang tao, marumi lang po ang dugo kasi dahil sa kinakain. Kaya po, basura na nain. Puro processed food. Okay. Sir, Doc, ganito po. Hinaray ko po itong isang nakita ko sa video, no? Ketogenic diet. Is it good for me? Well, pag sinabing ketogenic diet, wala yan po akong po ay rice. plant-based. Kasi kung yan ay may halong animal, iba po yan. Vegetarian keto. Kung keto, plant-based, okay po yan. Kasi nga, nagbabawas kayo ng load at puro alkaline diet ang pinapasok nyo sa katawan. Okay po yan. Kaya nga, yung ginagawa ko, ganun din, puro mga tubig, matutubig na prutas,
mga kamote, saba, mais, patatas, mga root crops, mga dahon-dahon, mga talbos kamote, kangko, mga pechay, mga pako, lato. Kumain kayo niya, mga seed, beans, huwag niyong katakutan yan. Yung mga beans daw, makaka-uric acid, hindi po. Yun po yung binigay ng Diyos na pagkain. Yun po ang makapagbabalik ng sigla ng inyong dugo. Okay. Hindi po kayo ulit deficient o kulang sa synthetic drugs. Kulang po kayo sa tubig at mga mineral na nakukuha sa mga pagkain na binigay ng Diyos. From the beginning, ginawa si Adan. Sabi niya, I give you seed-bearing fruit and seed-bearing plants. Okay. Hindi talaga designed to eat animals, animal protein. So, inalaw din naman kumain, kaya lang may limitation yon. Kaya saka kailangan malinis lang yung kung ano sinabi niya, bawal yung mga baboy, alimango, alimasag, hipon, isda na walang kaliskis, tahong, kanabat, tulya, pusit, tambako, tulingan, sapsap, espada, galunggong, lahat po yan. Bawal yan. Kasi nga mataas ang lead, arsenic, mercury, hydrogen sulfide, amines, phenos, ammonia, uric acid, nitrogen, nitrosamine, benzopirin, mga waste product ng dagat. Na toxic na yung dugo mo, naging acidic na because nakakakain kayo niyan. And yet, ibigyan ka pa ng synthetic drugs. Congratulations. Grabing dugo na. Kaya nga hirap na yung puso. Ang tinutulak niya, putik na. So wala pong magagawa. Yung puso po, hirap na pong mag-pump yung puso kasi nga napakadumi na ng dugo. Kaya nga pwede pong lumaki ang puso kasi nga puwersado siya eh. Kaya nga pag binipi mo, kaya nga pressure, puwersado na siya, yung pressure. Masyado na siyang nagtatrabaho, forceful na po, pwede po mag-enlarge. At pag pinupush niya naman, puro putik, kasing lapot ng honey, congratulations. Pag mayroong mga maninipis na ugat because acidic na, pwede pong mag-cause ng bubble effect, lolobo. Puputok. Yung ugat sa Kristen Dacera, patay. Yun po, puro na putukan nyo, aneurysm po yun. Tapos yung mga nagbara, kasi malapot na nga po, kung nagbara sa utak, stroke, kapag nagbara sa puso, cardiac arrest. Thy kingdom come, thy will be done na naman.